Bakit nga ba tinawag na P-pop Kings ang SB19, no? So, kamusta 18 at P-pop fans, no? Okay. Today, pag-uusapan natin ang isang napakainit at napakagandang topic, guys. So, I'm very sure, guys, makaka-relate kayo na yan. I'm very sure, guys, no? Sasang-ayon kayo kung bakit nga ba tinawag na P-pop Kings ang SB19, no? So, bibigyan ko kayo ng mga ng mga ebidensya or kung ano man, mga resibo, guys, no? Na kung bakit tinawag ang SB19 or paano na nakuha yung title na P-pop Kings, no? Tandaan nyo, guys, hindi lang to basta hype, no? May matibay tayong dahilan, achievements, awards, at milestones na nagpapatunay na sila talaga ang nagtatag ng bagong era ng P-pop. Okay, guys, una sa lahat, paano ba sila nagsimula, no? Syempre, ang SB19 na binubuo ni Pablo, Josh, Stel, Ken at Justin, sila ang unang P-pop group na sumabak sa training system na inspired ng K-pop pero gamit ang Filipino identity, Filipino sound at sariling creative direction. First Filipino act sa Billboard Music Award. Nominated sila sa top social artist kasama ang BTS, Blackpink, Ariana Grande. Ito ang nagbukas ng pinto para makilala ang P-pop globally. Actually, guys, mahilera ka lang dun sa mga artist na binanggit ko kanina, no? Napakalaking bagay na punod, guys, para sa atin, no? Bihira po. Or if not, baka sila pa lang po talaga ang pinakaunang Filipino act na talagang sumabak po talaga sa ganong klaseng larangan, guys, sa ganong klaseng mga nominations or sa awards night. So, napakarami, guys, no? Guys, first Southeast Asian group na umabot sa top ng Billboard Social 50 year-end chart, no? Grabe ang engagement ng fans, global presence at social media impact nila, no? Isa yun sa mga sobrang solido po talagang dahilan, no? Yung lalo na yung fans, syempre 18, guys, no? And then yung global presence nila, guys, hindi talaga matatawaran, as in, no? Mismong mga international artists nakakapansin na rin po talaga sa kanila, no? And at the same time, guys, yung mga multiple chart entries nila, guys, no? Nag-chart sila sa global iTunes, Spotify, viral charts at Asian charts. Tandaan niyo po yan, guys. Ano nga ba yung mga awards na nagpatibay sa Kings title? Ito yung mga local awards, guys, no, na nanalo sila ng Artist of the Year, Song of the Year, Pop Group of the Year, multiple wins sa Wish 107.5, Awit Awards, PMPC, at iba pang major award giving bodies, no. So, hindi ko na isa-isahin, guys, sa sobrang dami po talaga, guys, no? Okay. International recognition, no. Marami silang mga international awards, pero yun nga, yung mga International Fan Choice Awards, Asian recognition from various media outlets, na-feature sila sa international platforms like Rolling Stone, Grammy.com, NME, Teen Vogue, at iba pa, no? So, napakarami, guys. So, naalala nyo yung back to back po tayo sa Billboard Fan Army, guys, no? Ayun, guys, isa lang sa mga achievements nila na napaka-solid po talaga, guys, no? At the same time, sa tulong din po ng solidong fans, which is 18, okay? Yan, dominating P-pop stages and national events, sold out concerts, local and international, major music festivals, national event performances tulad ng Southeast Asian Games, NCCA, at marami pang iba, guys, no? Yun, guys, no? Marami na po silang stages na pag-performan, guys, no, globally, no, internationally, at the same time sa local, guys. Sa local, guys, sobrang suki na po talaga SB19, no? Pero yung makapag-perform sila sa mga international stages, yun po yung napaka-solido, guys, no? Kasi, guys, nakakapag-gain sila ng recognition po, no, or napapansin talaga sila na mga, kahit yung mga local city mayor, guys, alam nyo, no, mga local city mayor, iba't ibang mga artists, guys, napapansin po talaga sila. Dumating pa nga sa point, guys, no, na gustong makipag-collab po talaga sa kanila, no? Okay? Breakout songs na nagpalakas ng reputasyon nila, no? So, dito, guys, isa-isahin natin yung mga kanta. Although, na alam ko marami po silang kanta, guys, so, na talagang napansin, no? All over the world, no? Pero, eto yung mga kanta na tingin ko na talagang tumatak po talaga sa mga tao, internationally po talaga, no? So, locally, guys, napakarami, as in, halos lahat mga po yata, no? Pero, eto yung para sa akin, na talagang tumatak internationally, guys, no? Okay? Yung Go Up, the legendary breakthrough song nila, guys, na alam niyo yan. Diyan nagsimula lahat. Kaya ako, guys, no, mapanood nyo ba iba kong video na sabi ko sa inyo na yung Go Up talaga will always be my #1 song ng SB19, no? Don't get me wrong, guys, pagdating sa choreography, para sa akin, pinaka-favorite ko pa rin is yung What. And pangalawa, yung Moonlight, no? Pero pagdating sa kanta, Go Up po talaga, no? Okay. And then sa mapa, yung cultural masterpiece ng mapa, guys, as in, grabe yung impact, no? Kahit mga foreign artists, talagang inaral nila kung ano pinaka-meaning ng kanta ng mapa, and then dumating pa sa point, no, na kahit hindi nila
lengguwahe yon pero inaral po nila, no, di ba? Nakakatuwa lang po yung mga ganong klaseng bagay. Okay, yung What? Massive anthem with award-winning choreography, no, di ba? Award-winning choreography, no? Kaya siya, para sa akin, isa yan talaga. For me, number 1 pa rin yan sa akin, na choreography ng SB19, no? Kahit anong mangyari, guys, no? Pero malay natin, malay mo, meron. Pero for me, so far, ito yung number 1 para sa akin, no? Okay? Bazinga, nag-number 1 sa Billboard Hot Trending Songs. Gento, viral worldwide, used by idols, celebrities, and influencers. No? Itong Gento na to, guys, no? Grabe yung ito, yung, for me, tatawagin ko yung achievement na itong kantang to, no? Kasi, as in, napakarami, guys, no? Na sumayaw nito, kahit yung mga kilala kong artist na hindi ko ni-expect na makukuha nila yung or kukunin nila or yung steps ng Gento na is talagang kinuha po talaga nila na parang po sa kanilang social media accounts, especially TikTok po, guys, no, di ba? Napakarami pong mga tao and sobrang sikat na personality na sumayaw po ng Gento, no? As in, up until now nga, guys, may nakikita pa rin ako sumasayaw. Ganun kasolid po talaga ang Gento tuloy. Gento, guys, no? Ganun solid ang Gento. Okay. And next yung I Want You, no? Yan, critically acclaimed and internationally praised, no? So, hindi ko alam kung yung iba sa inyo, no, alam to, pero meron ako mga artists or mga nanonood nito or mga kahit yung mismo mga gumagawa ng reaction video, no, na mga foreign, no, talagang isa to raw sa pinaka gusto nilang kanta ng SB19 dahil daw po ano ko lang to, guys, napanood ko lang, no, dahil daw ito po yung isa sa mga kanta nila, talagang nakita mo yung maturity po talaga ng SB19. Gumawa daw sila ng isang kanta na talagang matured pero hindi sila to the point na alam mo yun, yung para maintindihan nyo, yung parang nag-out talaga yun, no? Yung pinakita nila yung ganong klaseng side na, alam mo yun, lustful. Pero hindi siya to the point sobrang lustful, guys. As in, conservative pa rin siya, no? Pero pinakita nila yung maturity side po talaga nila sa I Want You, guys, no? Ang solid lang. Talagang kaya nilang kontrolin, kaya nilang ibali yung mga bagay-bagay, guys. Ganun kasolid ng SB19, okay? Ayan. Contribution sa P-pop industry, no? Higit sa lahat, hindi lang sila basta successful. Sila ang nagtulak sa P-pop para makita sa global scale. Bago sila sumikat, bihira pa makilala ang Filipino pop groups internationally, pero dahil sa SB19 nagkaroon ng spotlight ang buong industriya. So yun, simula nung pumasok sila talaga sa ating music scene, sa ating OPM music, or sasabihin natin syempre sa P-pop music po talaga, guys, no? Grabe po yung recognition na tatanggap ng mga local talents natin. Grabe, no? Ito guys, for me, ito yung mga 4 na bagay na tingin kong na-contribute ng SB19. Actually, hindi lang sa P-pop, pero for me, sa OPM music po talaga, no? Okay. Sila yung nagbukas ng pintuan para sa mga bagong P-pop groups. Nagpakita na kaya ng Pinoy sumabay sa world-class performance. Nagdala ng Filipino culture and pride sa stage. Tinawag pa silang cultural ambassadors ng bansa. So yun lang, guys, yung mga na tingin kong na contribute nila. Napakarami pa po, guys, pero comment kayo down below kung meron ako na miss, no? Pero for now, yun po yung aking mga naiisip po, no? Okay. Bakit sila tinitingalang P-pop Kings? Ito, record-breaking achievements, local, international, historical first para sa Pilipinas, consistent excellence sa vocals, choreography, storytelling, music production, global recognition and virality, impact sa P-pop movement, cultural representation. Dala nila ang Filipino identity saan man sila mag-perform, no? Sila ang benchmark ng P-pop performance level, no? So kahit anong gawin natin, guys, no, parang nakatatak na po talaga sa mga tao na ang SB19 po talaga pagdating sa Pinoy music po talaga, no? SB19 na po talaga, nakatatak po talaga yan sa musikang Pinoy po talaga. Isa na po sila sa mga nagtayo ng bandila ng ating bansa, na, 'di ba? Pero up until now, talagang andun pa rin sila, talagang hindi pa rin sila sumusuko, hindi pa rin sila tumitigil, hindi sila nakokontento. Kaya ako may magsabi pang hindi sila worthy sa title na P-pop Kings. Lahat ng achievements, awards at milestone nila ang mismong sagot. Ayan, so yun, kung hindi pa sapat sa inyo explanation na yun para tawagin silang P-pop Kings, no? I think comment down below kung hindi kayo naniniwala. Okay na, guys, kung gustuhan nyo tong video na to, no, huwag nyo kalimutan syempre mag-leave a like, subscribe, and ring the notification bell para alam nyo po pag ako'y nag-release ng bagong video, no. So kayo ba, ano ba sa inyo mga gusto nyo klaseng contents, no? Comment kayo down below and i-discuss natin sa mga susunod na videos yan, no? So this is Point of Ed signing out. Peace. Let's cheat.